Sa banal at dakilang pangalan po ng ating nag-iisa, buhay at napakamakapangyarihang Diyos na ating Panginoong Hesukristo, ako po ay muling bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin po natin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po muli sa inyong lahat na aming mga minamahal na mga tagapakinig. Una na nga po, charity begins at home. Sa atin munang sariling mga sambahayan, sa ating mga kabiyak, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman, at sa lahat po ng ating mga kaibigan at mga kapatid sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa lahat ng mga tunay na mananamba sa Espiritu at sa katotohanan, na tanging ang Panginoong Hesukristo po lamang ang nakakakilala kung sino-sino po tayo. Tayo, maging sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sa lahat ng ating mga kamag-anak at sa lahat ng mga kaibigan natin, at sa lahat ng nagsasabing sila ay mga tunay na Kristiyano, ang Panginoon Diyos po lamang ang nakakakilala kung sino-sino nga ang tunay niyang mga anak na mananamba sa katotohanan at sa Espiritu. Sa Diyos na hindi nakikita ng sino man, walang laman at walang buto sapagkat siya'y Espiritu. At sa lahat ng nagsasabing sila'y naglilingkod at sumasampalataya sa katotohanan, na walang iba kung hindi ang mga salita ng Diyos, 17 ng San Juan, at sa ating Panginoong Hesukristo, na nagpapakilalang siya ang katotohanan, siya ang daan, siya ang pastor. Sino man hindi makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Sumapit po tayong muli sa panibagong gabi pong ito ng ating mga buhay, na tayo po ay muling makikinig ng mga banal na aralin na inihanda ng Panginoong Hesukristo sa langit sa paniwalaan ninyo at sa hindi. Ito po ipinagkaloob sa atin at ipaliliwanag po sa atin kung loloobin ng Panginoong Hesukristo ng kanyang walang kabuluhang alipin, na kakasangkapanin niyang muli upang ang kanyang aral na ito ay mapakinggan natin. Gagamitin po ng Diyos ang bibig, ang labi, ang dila ng inyong hamak na lingkod. Kaya naman po, mga iginagalang po naming mga tagapakinig, tulad po ng ating una-una munang ginagawa, upang sa pangalan ni Kristo Jesus, Filipos 2:10, iluluhod po muna natin ang ating mga tuhod, at tayo po ay magpapailang lang muna sa ating Panginoong Hesukristo, sa ating nag-iisang Ama na nagkatawang tao, para magkaroon siya ng dugo na ibubuho sa bundok ng Kalbaryo, na ito nga po ang ipinanglilinis hanggang ngayon sa lahat ng mga taong katulad natin na naghahangad makarating sa langit. Mga kapatid at mga magulang, atin muna siyang paiilanglangan ng bunga ng ating mga labi, na sumasamba, pumupuri at lumuluwalhati sa kanyang banal na kaitaasan. Hihingi tayo ng mga kapatawaran at pagkatapos ipagpapatuloy natin ang pakikinig natin ng kanyang 20 banal na mga aralin, na ito po ang nasusulat sa mga banal na kasulatan. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha ka pong kagalang-galang. Ikaw po ang Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan. Nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari. Ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay. Ikaw po ang Diyos na tunay na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amang banal na sakdal ka sa iyong pag-ibig. Sagana ka po sa kagandahan ng iyong kalooban. Dakila ka po sa iyong mga pagbibiyaya.
ngunit ikaw po ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Amang banal, sa gabi pong ito ng aming mga buhay, naninikluhod po kami, nagpapakumbaba at nangangayupapa sa iyong napakabanal, makapangyarihan na pangalan mo pong Kristo Jesus. At mula po sa aming mga paninikluhod, una po sa lahat ay tanggapin mo po, Panginoon, ang aming mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Amang banal, maraming salamat po sa iyo sa napaka mapayapa na mga araw pagkatapos mong diligin mo ang aming mga puso. Nang huling pagkakataong iparinig mo po sa amin ang iyong 19 na mga aralin, magmula po ng gabing iyon, Panginoon, hanggang ngayon, wala ka pong binawian sa amin ang aming mga hiram na buhay. Pinakain mo po kami, pinalakas, dinaramtan at pinagagaling pa ang aming mga lupang katawan. At ngayon nga po, pinasapit mo kami sa banal na gabing ito upang muli mo po kaming aralan at turuan. Magdalang habag ka po sa amin, Panginoon, tanggapin mo ang aming mga pagpupuri. Sinasamba ka namin, Panginoon, niluluwalhati ang iyong banal at malinis mong pangalan. Maraming salamat po sa iyo, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Panginoon, nalalaman po namin wala pang sino mang sa aming nakakaabot sa iyong kaluwalhatian. Kung kami po'y nagkukulang pa rin, kung kami nangagkakasala pa rin, ituring mo po lamang kabiglaanan, kamangmangan, kagipitan ng iyong mga hamak na lingkod, na nilalang mo po mula sa alabok ng putik po lamang. Paalang-alang po sa iyong salita at mga aral na ituturong muli sa amin. Huwag mo nawang gawing kahadlangan upang hindi kami makatanggap ng iyong mga dalisay na aral. Patawarin mo po kami, Ama. Patawarin mo po kaming mga mag-aanak, kaming mga magkakapatid sa iyong iglesia. Patawarin mo po maging ang aming mga kaibigan na nakikipag-aral sa amin sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan. Ama namin Diyos, tulungan mo po sanang muli na muling maging munting kasangkapan mo ang bibig ng iyong hamak na lingkod. Banalin mo po ang kanyang puso. Linisin mo po ang kanyang kalooban. Dagdagan mo pa po sana siya ng maraming mga katalinuhan nanggagaling po sa iyong banal na kaitaasan. At kung ito po ay aming mapakinggan, langkapan mo po ng bisat kapangyarihan at magsisampalataya kaming lahat na bagaman ang kanilang hamak na alipin na kapwa-kapatiran sa loob ng iyong banal na iglesia ang kanilang napapakinggan, manampalataya silang ikaw nga ang buhay na Diyos, na kung paanong nakikipag-usap ka sa iyong mga anak sa bansa ng Israel sa pamamagitan ng bibig ng iyong mga propeta at ng iyong mga hukom, maging ng iyong mga apostol, magsisampalataya kaming lahat. Ikaw ang aming Panginoong Jesucristo, ang nag-iisa naming Diyos at tagapagligtas, ang saserdote ng aming mga kaluluwa, ang nag-iisa naming guro, rabay, pastor, obispo ng aming mga kaligtasan. At sa iyo lamang kami nananalig at sumasampalatayang kailan may hindi ka nawala, hindi ka namatay. Aman Diyos, hanggang sa huling araw, ikaw ang namumuno, pumapatnugot sa amin, bumubuhay, nagliligtas, nagpapagaling sa amin. At sa gabi pong ito'y lubos naming sinasampalatayanan. Pagkakalooban mo po kaming muli ng iyong mga kaalaman, mga karunungan ng iyong kaharian sa langit. At kung ito po'y mapakinggan namin, huwag maging matigas ang aming mga puso. Sumunod kami sa lahat ng iyong mga aral, hanggang sa huling sandali ng aming mga hininga sa ibabaw ng sanglibutan. Panginoon, dagdagan mo rin po sana ang kagalingan at kalakasan ng iyong mga hamak na mga anak. Una na nga po ang iyong alipin, na patuloy ng tumatanda, nanghihina at nabibilang na ang kanyang mga araw.
Pagpalain mo rin sana at dagdagan pa ng buhay at kagalingan si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero at Glenda, si kapatid na Concepcion Tenedero, si Florito, gayon din po si Robert at Mercedita, si kapatid na Mirna, si kapatid na Olivia. Maawat mahabag ka rin, Aman Diyos, kay kapatid na Avelino at kay kapatid na Expectacion, na kami pong may mga katandaan na inilagay mo po sa gitna ng iyong bayan sa huling araw. Dagdagan mo pa sana una sa lahat ang aming mga pananampalataya at kaalaman. Dagdagan mo rin po ang aming mga katapangan, na ang ilaw na itong ibinigay mo sa amin, wag lamang naming maipaaninaw sa aming mga sariling tahanan, kung hindi, Panginoon, sa iyong banal na tulong, maipahahayag pa namin sa mas maraming mga tao sa ibabaw ng sanglibutan. Panginoon namin Diyos, wag mo rin sanang pabayaan ang lahat ng aming mga anak, aming mga manugang, mga apo, kasangbahay, kamag-anakan sa laman, mga kaibigang kasama naming nakikipag-aral, at sa lahat ng iyong mga lingkod sa iyong banal na iglesia, na meron pang mga kabataan, silang lahat na nangangalat sa iba't ibang dako ng sanglibutan, sa araw at oras na ito'y isasama mo rin po sa iyong mga pagliligtas at sa iyong mga pagpapala at sa iyong banal na bendisyon. At sa ganito po'y aming inaasahan, sinasampalatayanan, patuloy mo po kaming lahat na iingatan, gagawin mo po kaming iisang kawan, sa ikalawang pagparito mo po'y maging karapat dapat kaming lahat na makapasok doon sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama, ang lahat po ng ito, idinadalangin namin, ipinakikiusap namin, sa tanging pangalan mo pong Diyos, Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon po, bago po tayo pumaroon sa ating ika-20 aralin, sauyan po nating sumandali muna ang nakalipas nating propaganda o banal na aralin bilang ika-19. Sa makatwid po baga ay pinatototohanan sa atin ng nakalipas nating pag-aaral mula po sa liwanag ng Santong Sulat, na ang ating Panginoong Hesukristo nga po at ang kanyang mga alagad kailanman ay hindi, kailanman po sa banal na kasulatan ng kanilang mga araw at kapanahunan, hindi po nila itinangi ang araw ng Sabat. At natatandaan natin, isa nga po sa mga dahilan kung bakit pinagpapatay ang mga Kristiyano, lalo na nga ang ating Panginoong Hesukristo, ay sapagkat nasusumpungan nila mga Israelita mismo, mga Saduseo at mga Pariseo, na sila ang laging nagsusumbong sa mga pamahalaan, sa pamahalaan ng relihiyon nila sa Sanhedrin, sa mga tinatawag na sinagoga ng mga Hudyo, kung paanong sinisira ng Panginoong Hesus ang araw ng Sabat, maging ang kanyang mga alagad. Araw ng Sabat, sila kumitil ng tinatawag na uhay ng trigo. Sapagkat nagugutom, naroroon sa kanilang nilalakaran ang bunga ng trigo, sa kagutuman sila'y nagkitil nito. Habang kasama ang Panginoon, kinain nila at hindi sila sinaway ng Panginoon. Kaya naman, dito nga, naging isang mabigat na kasalanan laban sa Panginoong Hesukristo ang bintang ng kanyang sariling mga kababayan. Dadapot sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa kanila, hindi ako naparito upang sirain ko ang mga kautusan. Yung araw po ng Sabat, napakinggan natin, ika-4 yun sa utos na naroon sa 2 tapyas na bato. Hindi ako naparito upang sirain ko ang Sabat at ang mga propeta. At yung mga propeta, una-una po, si Propeta Moses, meron siyang 5 aklat, mga kapatid at mga magulang, magmula Genesis, Exodus, sa aklat ng mga Levita,
yung tinatawag na aklat ng mga bilang, aklat po ng tinatawag na kahuli-hulihan na nga po yung Deuteronomio. Ito po ay isa sa tinutukoy ng Panginoong Hesus na aklat ng mga propeta dahil sa 5 unang aklat sa Matandang Tipan, nariyan po ang mga kautusan ng Diyos. At ito nga po ay ipinagpatuloy ng mga naghali-halili mula kay Moses na mga hukom at mga propeta. Sila man po nagsisulat ng mga kautusan ng Diyos para lalong maliwanag sa mga anak ng Diyos habang lumalawig ang kapanahunan at sila'y dumarami, na huwag silang liliko sa mga utos ng Diyos. Kaya nga't sinabi ng Panginoon, hindi ako naparito upang sirain ko ang kautusan, una yung 2 tapyas na bato at ang mga propeta o ang mga aklat ng mga propeta, kung hindi ito ay akin kundi ito ay upang aking ganapin. Ginanap nga po ng Diyos. At napakinggan po natin kung paano ang paraan na ginawa ng Diyos sa 2 Samuel 14:14. Ang lahat ng tao hindi nakasunod Hindi po nakasunod ang lahat ng mga tao doon sa araw ng Sabat at sa mga kautusan panlaman ng Panginoon Diyos na ibinigay sa Israel. Pinatunayan ni Apostol Pablo sa 3:23, sapagkat ang lahat ng mga tao ay nangagkakasala at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga ang Diyos mismo, upang ang lahat ng mga tao ay huwag mabuhay o huwag mamatay sa sumpa, sapagkat walang nakakagawa sa disiplina sa laman, mga kapatid, ang ibig lang sabihin, ang Diyos ay humanap ng paraan para tayong mga tao ay huwag mamalaging tapon. Sa 2 Samuel 14:14, sapagkat tayo ay mamamatay na walang sala, katulad tayo ng tubig, na kung matatapon sa lupa, hindi na makukuha pang muli. Ang Diyos ay humanap ng paraan upang tayo ng mga tao wag manatiling nasa ilalim ng sumpa o kamatayan, sapagkat lahat ng tao nagkakasala At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, mga kapatid. At bukod sa kamatayan sa laman, merong kamatayan sa kaluluwa. Yan na nga po ang sinasabi sa Apokalipsis 21:8. Ang kamatayan sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre, ang kaparusahan ang walang katapusang kamatayan sa pagdurusa sa impyerno. Kaya nga ayaw ng Diyos na pag-ibig na ang lahat ng mga tao na kanyang nilalang sa kanyang larawan ay matapon sa impyerno. Ano nga po ang kanyang ginawa? San Juan 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Ibinigay ng Ama ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag matapon sa impyerno, kung hindi, mga kapatid, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At yan po ang hinulaan ni Propeta Samuel, 2 Samuel 14:14. Ano ang paraan na kanyang ginawa? Uno-uno ng San Juan, nagkatawan tao ang berbo. Nang una, ang berbo ay salita. Ang salita ay sumasa Diyos. Ano ang salita? Ang salita ay Diyos. Uno-uno ng San Juan. At sa uno-uno, magmula uno-uno hanggang 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa niya. At anuman sa lahat ng mga bagay ay hindi nalikha kung wala siya. Yung berbo, yung salita, yung Diyos, nagkatawan tao. San Juan 1:14. Kaya nga, ang wika ni Apostol Juan, nakita namin ang kanyang kaluwalhatian na gaya ng anak ng Diyos, bugtong ng Ama, anak ng Diyos. Mga kapatid, at yun ang sinasabi niya sa 3:6 o 3:16 ng San Juan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, yung Panginoong Hesukristo, lumagay sa kalagayan ng bugtong na anak. Kaya nga, ginawa ko ang wika ng Panginoon, hindi ko sinira. Hindi ako naparito para sirain ko ang Sabat at ang mga propeta, kundi para ganapin ko. Paano ang ginawa kong paraan? Nagkatawan tao ako, nakitulad ako sa inyo ng mga tao. Hinubad ko muna ang aking pagkadiyos, Pilipos 2:5.
magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na bagaman siya nasa kalagayan Diyos, hinubad niya ito. Naganyong alipin, nakitulad sa atin ng mga tao, naging masunurin hanggang sa cross. Kaya naman upang sa pangalan ni Jesus, 2 Gs ng Filipos, iluluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit, ng nasa lupa at ng nasa ilalim ng tubig. Kaya nga, ito po ang ginawa ng Panginoong Jesucristo kasama niya ang mga apostol. Hindi niya sinira ang Sabat. Manapa, pinagtibay pa nga. Paano pinagtibay? Ang wika ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga kababayan, tatanungin ko kayo ng isang tanong. Alin sa akala ninyo ang higit na mabuti na gagawin ng isang tao sa araw ng Sabat? Ang pumatay o ang magligtas ng isang buhay? Kaya nga sinabi ng Panginoong Jesucristo, o sino sa inyo ang kung may 100 tupa at sa kinagabi ay nakita niyang nawawala ang isa, hindi siya lalabas para hanapin niya kung saan naroon ang 1 tupa araw ng Sabado. Dito'y ipinakilala lamang ng Panginoon ang lahat ng araw ay banal. Bagaman sinasabi ng Biblia ng Panginoon Diyos, igagalang ninyo ang araw ng Sabat, ang ika-7 araw, 6 na araw magtatrabaho kayo, at sa ika-7 araw huwag kayong gagawa ng anumang mga bagay, sapagkat sa araw na ito, ako'y nagpahinga ng aking gawain, tinapos ko ang paglalang sa mga bituin, sa mga buwan, sa mga hayop, sa mga halaman, sa mga isda, sa lahat ng mga bagay, maging sa mga tao. Magpapahinga rin kayo katulad ko. Pero ang ibig bang sabihin nun, napapagod ang Diyos? Hindi po. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo, ang pamamahinga, ang araw ng Sabat, ginawa ng Diyos para tayong mga tao, para tayong magpahinga. At yung pamamahinga na yan, iniuukol sa kabanalan, sa paglilingkod sa Diyos. Kaya yung mga Hudyo hanggang ngayon, literalmente, pagdating pa lamang ng Biyernes ng Takip Silim, umuwi na ng bahay ang mga yan, hindi na nagtatrabaho, hanggang sa pagbubukang liwayway sa kinaumagahan. Naroon na sila sa loob ng kanika nilang tahanan, sa kanika nilang mga sinagoga, nagbabasa ng Biblia, nananalangin, sapagkat yun talaga ang utos ng Diyos. Pero, hindi nga po nasusunod ng marami. Naging kapaimbabawan. Hanggang ngayon, marami pa rin mga Sabadista, araw ng Sabado, gahanap buhay, nasa disco, nasa casino. O sino sa inyo ang tututol sa sinasabi ko? Magpapakamatay ako ngayon kapag hindi ninyo sabihin hindi kayo nakakakita ng mga kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, o kung sino man, Sabadista, hindi pa rin nakakatupad sa araw ng Sabat. Kaya ang ibig ituro sa atin ito, mga magulang, hindi niya sinira ang araw ng Sabat, lalo pa niyang pinagtibay. Sapagkat para sa Panginoong Jesucristo walang masama. Lahat ng araw ay banal kung ang gagawin ng tao sa ikabubuhay, hindi sa ikamamatay, hindi sa ikasisira ng kanilang mga kaluluwa. Yan po ang ibig sabihin ng ating ika-19 na aralin. Lalo pa nga pinagtibay ng Panginoong Jesucristo. Yan po ang ating natutuhan. Kaya nga sa atin sa huling araw, wala na po yung mga utos ng mga Israelita at mga Hudyo. Sa Tito, ang sabi nga po huwag tayong mga kinig, 1:14, buksan ninyo, Biblia ninyo. Huwag kayong mga kinig sa mga aral katha ng mga Hudyo at ng mga tao. Sinsay sa katotohanan. Mga kasinungalingan na nga po yan. Tulad ng pagbibigay ng ikapo, hindi naman para sa atin yan Yan buwis sa mga Israelita. Pag sinusunod ninyo yan, katha pa rin ng Hudyo yan. Tulad po ng sinasabi ng mga santong sulat, na mga aral at utos ng mga tao, mga kapatid, na sinsay sa katotohanan. Yan nga po, yung araw ng Sabat, pag sinusunod pa ninyo yan, anumang ipinag-uutos na disiplina sa laman, utos aral na po ng mga tao yan at sinsay na sa katotohanan.
Tulad po ng pagbabawal ng mga pag-aasawa. Tulad po ng pagbabawal ng pagkain ng lamangkate o ng karne. Basahin ninyo. Unang Timoteo 4:1 hanggang 3. Puro utos, aral na po ng mga demonyo yan. Dadalawa na lamang po ang utos ng Diyos. Ang wika ng Panginoong Jesucristo, ang unang utos, iibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong pag-iisip mo. Paano mo maiibig ang Diyos? Espiritu, walang laman, walang buto. At sino yan Diyos na yan? Maraming klase ng Diyos. Si Satanas, Diyos yan. Diyos ng sanglibutan. At ang kanyang mga demonyo, Diyos-Diyosan yan. Masasamang espiritu. Ano ang sabi ng Panginoong Jesus? Iibigin mo ang Diyos. Yun tunay. Iibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip mo. At ang ikalawa ito, para makilala mo at maibig mo kung sino ang Diyos, iibigin mo ang iyong kapwa-tao gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Huwag ninyong gagawin sa inyong kapwa ang anumang bagay na ayaw ninyong gawin sa inyo. Sa dalawang utos na ito, nauuwi ang mga kautusan, ang 2 tapyas na bato at ang mga propeta. At nasusulat ang sino mang umiibig sa kanyang kapwa-tao. Mga kapatid at mga magulang, nakaganap na ng mga kautusan ng Diyos. At ang mga umiibig na ito, sa nila ginagawa ang kanilang pag-ibig sa kanilang kapwa-tao. Naroon po sa loob ng bahay ng Diyos. Ezra 7:23. Ang anumang kabanalang ipinag-uutos ng Diyos, pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa Diyos, gagawin natin sa loob ng bahay ng Diyos. At ano ang bahay ng Diyos? Iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, unang Timoteo 3:15, at ang opisyal na pangalan ng bahay ng Diyos, unang Tesalonica 2:14, Iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya kailangan tayo nasa loob ng iglesia ng Diyos. At alam ninyo kung paano ang pagpasok rito, makikinig tayo. Kaya nga tayo may propaganda Makinig kayo sapagkat sa Romanos 10:17, sa pakikinig ng gagaling ang pananampalataya at ang pakikinggan natin mga utos aral ng Diyos na lumalabas sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo. Kung walang pananampalataya, hindi ka pwedeng pumasok sa iglesia. Kaya nga ang wika ng Panginoon pangaral ang ebanghelyo sa buong sanglibutan. Ang sumasampalataya, bautismuhan, ilubog ang katawan sa ilalim ng tubig, linisin ang dating pagkatao. Mga kapatid, pagkatapos na nilinis ng pakikinig sa mga propaganda o mga doktrina ng Diyos, babautismuhan ninyo. Saan ilulubog? Sa pangalan ng Ama, Diyos. Sa pangalan ng Anak, Kristo Jesus. Sa pangalan ng Espiritu Santo. Ano ang Espiritu Santo? San Juan 6:63. Ang mga salita na sa inyo sinasalita ko sa inyo, pawang Espiritu at pawang buhay. Dito, sa loob ng Iglesia ng Diyos, Ama, Kristo Jesus, Anak, at Espiritu Santo, Ebanghelyo ni Kristo, salita ni Kristo, dito kayo magpapabinyag. Sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Bakit sa tatlong ito? There are 3 that bear records in heaven. 1 John 5:7, King James Version. The Father, the Son, and the Holy Ghost. These 3 are one. Sa langit ay merong 3 na nagpapatotoo. Ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang 3 ito ay iisa. Maraming salamat sa Panginoon. Binigyan tayo ng lakas, binigyan tayo ng tibay ng kalooban, na ito po'y maisiwalat at maipahayag natin kumbaga maaari sa mas maraming mga taong nabubuhay pa sa kadiliman, sa kapaimbabawan, sa mga utos at aral ng mga demonyo. Sana po buksan ninyo sa Iglesia ng Diyos, sa ating Panginoon, ang mata ng inyong mga puso. Magsilabas kayo sa mga iglesyang yan. Unang-una sa simbahang Katoliko at sa lahat ng mga anak ng simbahang Katoliko, sapagkat sinasabi sa Apokalipsis, dakilang Babylonia, ina ng lahat ng patutot, masasamang iglesia sa balat ng lupa. Sino ba mga patutot sa lupa na iglesia, na anak ng Iglesia Apostolika Katolika Romana? Lahat ng protestante, mga magulang at mga kapatid, magalit na kayo sa akin. Hindi ba talaga namang sila'y mga anak ng Katolisismo? Bakit po?
lahat ng simbahang protestante, sa bubong ng kanilang kapilya, may krus. Ano ba yung krus na yan? Sa gisag ng kamatayan yan, dyan binibita yung mga makasalanan ng kapanahunan ng imperyo ng Roma. Kaya katotohanan nagaganap sa huling araw, yung iglesia na yan, iglesia ng kamatayan. Yan ang iglesyang isusumpa sa kamatayan sa impyerno. Yan ang mga antikristo. Yan ang mga nagpapatay sa Panginoon at sa lahat ng kanyang mga martir. Mga kapatid at mga magulang, purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo na nagbigay sa atin ng tibay at ng kalooban at lakas ng kalooban, ng tinig, ng kalakasan ng ating lupang katawan, na maipahayag ito sa lahat ng mga tao. At nawa, kayong mga nakikinig katulad ng sinasabi ni Apostol Pablo sa Galatia 1:8 at 9, kahit na kami, anghel sa langit, mangaral sa inyo ng ibang ebanghelyo na hindi nyo tinanggap sa amin, itakwil ninyo. Itakwil ninyo yan, mga aral ng mga demonyo yan. Utos aral ng mga tao. Ito po ang ating napakinggan ng nakalipas nating mga 19 na aralin o wika nga propaganda ng ating amang Diyos na si Kristo Jesus. At sa gabi po namang ito, ang 20 aralin, banal na aralin, ang dahilan kung bakit hindi natin nagisnan ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ayon sa Biblia. Ito po ay napakaganda. Napakarami pong nagtatanong sa amin, kapatid na Cirilo, napakaliwanag po ng inyong iniaaral, binabasa ninyo sa Biblia. Ito pala ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito pala ang iisa itinayo ng Panginoon doon sa siyudad ng Jerusalem. Humigit kumulang anyo 32-33 ayon sa kasaysayan ng sanglibutan at ayon na nga po sa itinuturo ng mga banal na kasulatan. Ito rin pala ang ipinangalap ni Apostol Pablo sa kahintilan hanggang siya ay mapugutan ng ulo noong anyo 69 sa Roma. Ito rin ang dahilan, ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, kung bakit ang 12 orihinal ng mga alagad, maliban kay Judas Iscariote na nagpakamatay, ipinalit nga si kapatid na Matias, isang banal na presbitero sa posisyon ni Judas. Ito rin palang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ang siyang tunay na dahilan kung bakit ang mga apostol pinagpupugutan ng ulo, pinagpapatay, ipinako sa cross. Ito rin pala ang dahilan kung bakit si Pedro nandalin siya sa Roma humigit kumulang anyo 67 hanggang 70, ipinako sa cross, sinindihan, pabaligtad. Ang ipinangangaral nila ang katotohanan, ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ayon sa aklat ng mga gawa 20:28, isang iglesyang binayaran niya ng kanyang sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo. Bakit nga po baga kapatid na Cirilo, hindi nga po nakagisnan ng buong sanglibutan, lalong-lalo na tayo na mga Pilipino, hindi natin nakagisnan, hindi namin narinig ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At sa halip, lahat ng tao sa buong sanglibutan, ang kinamulatan, Iglesia Apostolika, Katolika, Romana. Mga iginagalang namin ng mga magulang at mga kapatid. Kaya nga po pagkatapos na maunawaan natin, ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ito ang katawan ng Panginoon, Colosos 1:18, na kanyang pinangunguluhan, at ang katawan niya, iglesia, na ang pangalan na opisyal iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, 2:14 ng unang Tesalonika, na dito una-una inilagay sa iglesia ng Diyos ang mga apostol, mga propeta at ang mga pamamahala at ang lahat ng iba't ibang kapatiran
Unang Korinto 12:27. Bakit nga po? Ano nga po baga ang dahilan? Kapatid na Cirilo, hindi ang Iglesia ng Diyos ang ating kinagisnan, kung hindi ang Iglesia Apostolika Katolika Romana, na pinalilitaw pa nga ang Holy Land daw doon sa tinatawag na Roma. Napakalayo ng agwat, ang layo ng Jerusalem. Ang Iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, itinayo po ng Panginoong Hesukristo, anyo 32, anyo Domini, sa syudad po ng Jerusalem ng Judea. At ang pangalan po ng Iglesia, 2:14, sapagkat kayo, 2:14 ng unang Tesalonika, sapagkat kayo mga kapatid, nagsisitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Judea sapagkat naroon po ang Jerusalem. Yun ang kapitolyo, Jerusalem, ng Huda o ng Judea, na naroon ang Panginoong Jesucristo. Nang sabihin niya kay Pedro, 16:18 ng San Mateo, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Meron mang katotohanan, kapatid na Cirilo, na talagang sa Jerusalem nga ng Judea unang itinayo ng Panginoon ang kanyang iglesia? Basahin po natin ang aklat ng mga gawa 8:1. At si Saulo, sumang-ayon sa kanyang pagkamatay. Ito po ang kamatayan ng unang martir, si Esteban. Si Saulo, na noon ay masigasig na pinag-uusig at pinagpapapatay ang mga iglesia ng Diyos. Alam natin, si Saulo, ito ang kanyang pangalan nang siya po ay panatikong isa pang tinatawag na Sabadista o nasa relihiyon ng mga Hudyo. Yung relihiyon na tinanggap ng kanyang mga magulang kay Moses. Mga kapatid, pinagpapapatay niya. Isang pagkakataon, mga kapatid, nakita niya binabato ng kanyang mga kababayan si Esteban, isang matandang diakono sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Nang nangangaral nga po siya sa Sanhedrin, pinag-uusig siya kasi ng mga matatandang mga Sabadista o mga Hudyo, hindi siya tinanggap. Pinag-utos na ilabas ng kampamento o ng templo at pukulin ang bato, at sa tagpong yun naroon si Saulo. At ang wika nga po sa 8:1 ng gawa, si Saulo'y sumang-ayon sa kanyang pagkamatay. At ng araw na yaon, nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia. Ayan. Laban sa iglesia. Ano ang iglesia? Katawan ni Kristo. Ano ang pangalan? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Nagkaroon ng isang malaking pag-uusig sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Jerusalem, at silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng dako. Sa makatwid, may katotohanan po ang pinagmulan, ang pinagtayuan, ang dako na pinanggalingan ng iglesia ng Diyos na katawan ni Kristo. Walang iba kung hindi ang syudad ng Jerusalem ng Judea. At ito po ang unang-unang persecution o paglipol o pagpatay sa iglesia ng Diyos. At pagkatapos nga po, sinundan ni Saulo, hinalughog niya ang mga bahay, ang mga daan, pinaroonan niya hanggang sa malalayong dako ng Damasco, na kung saan ay napakita ang Panginoong Hesukristo. Hindi ko na po babasahin, wala doon ang ating paksa. Nabulag siya, nakita niya ang napakaliwanag na kalwalhatian ng Panginoong Hesukristo at ng kanyang nang siya'y madapa sa pagkabulag, sumigaw siya at nagsabing, "Sino ka baga, Panginoon?" At ang wika ng Panginoon, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?" Hindi naman si Jesus ang pinag-uusig ni Saulo Ang pinagpapapatay niya yung mga miyembro ng kanyang iglesia.
Pero sinasabi ng Panginoong Hesus, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sa makatwid, kapag ang isang tao inusig ninyo ang isang miyembro ng iglesia sa kanyang katwiran, katulad ng inyong kapatid na si Cirilo, katulad ng aming mga kapatiran ng aking asawa, ni kapatid na Prospero, ni kapatid na Glenda, ni kapatid na Concepcion, at ng mga kakapwa namin, miyembro sa loob ng iglesia na gumagawa ng katwiran ng Diyos. Kapag pinag-uusig ninyo kami at pinagpapapatay ninyo kami, ang pinag-uusig ninyo, ang pinagpapapatay ninyo, ang sinasansala ninyo, hindi kami. Sino? Ang ating Panginoong Hesukristo. Napakaliwanag po. Makinig kayo at magbasa rin kayo ng Biblia. Kaya nga po, magmula roon sa Jerusalem, ipinag-utos ng Panginoon sa 12 alagad, huwag kayong lalabas ng bansa ng Israel, mga kapatid, sapagkat hindi ako naparito, ang wika ng Panginoon, kung hindi upang hanapin ko ang nawawalang tupa sa bahay ni Israel. Ang wika ng Panginoon sa 12, magsikalat kayo sa buong Israel, huwag kayong lalabas ng Samaria. Hanapin muna natin ang nawawalang mga anak ni Israel sa makatuwid. Mga kapatid at mga magulang, charity begins at home. Inuna muna ng Panginoong Hesukristo, hanapin yung kanyang nawawalang mga anak sa bahay ng Israel. At ito nga po'y pinatunayan sa pamamagitan ng Apokalipsis sa kanyang 7:4 hanggang 8. Basahin ninyo ang wika ni Apostol Juan na sumulat ng Apokalipsis nang siya'y dalhin sa Espiritu at ipinakita niya. Nakita ko ang wika ang 144,000 na nakatayo sa harapan ng luklukan ng Panginoon. Sino yung 144,000 na yon? Ito ang mga natatakan ng pangalan ng Ama at ng Anak. Ang ibig lang liwanagin, itong natatakan ng pangalan ng Diyos Ama, ng pangalan ng Anak Kristo Jesus. Ito ang mga nabautismuhan, ito ang naging bunga ng pangangaral ng 12 angka, ng 12 apostol at ng ating Panginoong Hesukristo. 144,000 at isa-isang binanggit dito ang pangalan ng 12 angkan. Hindi ko na babasahin. Nang ibig lang ipakilala, sila ang naging bunga ng pangangaral ng Kristyanismo ng ating Panginoon at ng 12 alagad. Sila ang original members na nabautismuhan sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na nakita na ng Panginoon ang nawawalang tupa sa bahay ng Israel, which is only 144,000, na 144,000 lamang, sapagkat sa 12 angkan ni Israel, sa bawat isang angkan, tigla 12,000 lamang ang nakinig, sumampalataya at nagpabautismo. Ayun, nakakatiyak yun ng buhay na walang hanggan sa ikalawang pagparito. Kaya nga po, nang matapos na makita na ang nangawawalan tupa sa bansa ng Israel, minarapat na ng ating Panginoong Hesukristo na sanhi nga po ng hindi pagtanggap ng mas maraming mga Hudyo sa ating Panginoon. Hiningi nila si Barabas kaysa pakawalan ang Panginoon. Hiningi nila si Barabas na pakawalan, ipako sa krus ang Kristo. Nilagot ng Panginoon Diyos ng kanyang masumpungan na ang 144,000. Nilagot na ng Panginoon ang ugnayan niya sa kanyang sariling mga anak sa laman ng mga wika nga Hudyo at mga Israelita. At kaya naman po, mga magulang, ang sinasabi ng mga santong sulat, nang dahil sa pagkahulog ng mga Israelita, dumating sa atin ang mga hentil ang pagpapala at ang pagliligtas sa pamamagitan po ng pagsusugo ng Panginoon. Kanino po? Sa lalaking si Saulo.
na yun nga po, kanyang binulag muna, at pagkatapos ay pinagwikaan, tumayo ka, at pumaroon ka sa dakong ituturo ko sa iyo. Magpasama ka sa iyong mga alagad. At siya nga po ay sumunod sa utos ng Diyos at ituturo ko sa iyo ang iyong gagawin, sapagkat ikaw ay isang mabuting sisidlan sa akin. Isipin ninyo, pumatay ng mga iglesia ng Diyos, pero ginawa pa ring apostol at sinabi pa ng Panginoon, ikaw ay mabuting sisidlang sa akin. Alam po ninyo, ang Diyos nga po ay tumitingin sa loob ng puso ng tao. Hindi po tinitignan ng Diyos yung angking panglabas. Masigasig si Pablo, talagang pagdating sa relihiyon, walang mangunguna sa kanya. Sinabi nga niya, natutuhan ninyo at nalaman ninyo kung paano ang paraan na aking ikinapamuhay sa relihiyon ng mga Hudyo. Na sa aking mga kapwa kababata, nangunguna ako sa pagsasanggalang sa relihiyon na tinanggap ng aming mga magulang. Ang ibig sabihin dito, ang nakita kay Pablo, hindi yung kanyang pagpatay sa mga anak na niya. Ang nakita, yung pagsusumika na maitaguyod yung kanyang relihiyon. Hindi naman mali yung relihiyon ni Saulo eh. Yun din ang iglesia ng Diyos nung panahon ng bansa ng Israel. Hindi nga lang niya nakilala ang Kristo, kaya nagpakilala sa kanya sa daang Damasco. At nang makita nga siya ni Hananias na isang matandang kapatid sa iglesia, Panginoon, bakit mo gagawing apostol ito at isusugo sa kahintilan? Ang daming pinatay nito sa iyong mga anak. Ang sabi ng Diyos, pamayaan mo, turuan mo, bautismoan mo, sapagkat siya magiging isang mabuting sisidlan sa akin. Isusugo ko siya sa kahintilan at ipakikilala ko sa kanya kung paanong higit na mas maraming paghihirap ang kanyang daranasin nang dahil sa paglilingkod sa akin. Kaya nga yan nga po nangyari. Si Saulo, ginawang Pablo, ilaw sa mga hintil, at siya nga po ang nangaral sa iba't ibang bansa at bayan ng kanyang kapanahunan. Kaya nga po sa banal na kasulatan, meron kayong makikitang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Corinto. Meron po sa Cappadocia, meron po sa Thessalonica, meron po sa Cilicia, meron po hanggang malayong dako ng Espanya, at meron hanggang doon sa syudad ng Roma. Yan po ang mga paghihirap, pangangaral na wika nga na bunga ni Apostol Pablo nang gawin siyang ilaw sa kahintilan. Dadapwat ng mga kapanahonang yon. Bago pa man din si Pablo nagpasimula ng pangangaral sa kahintilan. Ang Panginoong Jesucristo ay nagsugo ng kanyang pangitain kay Pedro. Nang si Pedro naroon po sa siyudad ng Jopa, basahin ninyo ho, Aklat ng mga Gawa 10, mga magulang at mga kapatid, nagpakita ang Diyos ng pangitain sa kanya. 3 ulit bumaba mula sa langit ang parang kurtina, parang wika nga anong tawag dito? Mosquito net, kulambo, parang kulambo. At naroon ang lahat ng mga hayop na karumal-dumal. At sinabi ng tinig ng Diyos, Pedro, magpatay ka, kumain ka. Nag-alinlangan si Pedro hanggang sa 3 ulit. Sinabi niya, Panginoon, ang mga bagay nito, pinag-utos mo na huwag namin kakainin. Nandiyan ang mga baboy, nandiyan ang mga walang kaliskis. Ipinaliwanag sa kanya ng Diyos, Pedro, ang lahat ng bagay na nilinis ng Diyos ay makakain. At kataon nga po ng hapon na yon, hindi ko nababasahin sapagkat wala doon ang ating paksa. Kayo na magbasa sa Aklat ng mga Gawa. Kumatok ang mga lalaking isinugo ng isang centurion na ang pangalan ay Cornelio. Pedro,
Susunduin ka namin. Sino nagpapasundo sa akin? Ipinag-uutos ni Cornelio, senturyon ng pulutong Italiano, isang pagano. Makinig kayo mabuti. Dalhin ka namin sa bahay at iparinig mo sa kanya at sa amin ang alin? Ang tungkol kay Kristo. Doon naliwanagan ni Apostol Pedro na ang Diyos ay hindi wika nga tumitingin sa sino mang tao at walang iginagalang na sino man. At doon nga nabuksan sa isipan ng mga apostol, mga kapatid at mga magulang, kaya pala inutusan sila ng Panginoong Hesukristo. Nang pumapanik na siya sa langit, nang mabuhay na maguli, sinabi niyang huwag kayong aalis sa bayan hanggang sa dumating sa inyo ang Espiritu Santo. Yun ang araw ng Pentecostes na ang Panginoon tinangay na sa langit, umuwi sila ng Jerusalem, nagsama-sama sila sa isang tahanan at sa kanilang mga pananalangin ay nagkaroon ng malakas na hangin at dumadagundong ang ingay na nagmumula sa langit. Mga magulang at mula noon, lumabas ang mga dilang apoy. Natatak ng Espiritu Santo. Yung dilang apoy pumasok sa bawat isa sa mga apostol. At nang sila'y magsilabas, nagsalita sila ng mga aral ng Diyos at ang maraming sa harapan ng kanilang tahanan na kinaroroonan, naglalakaran ang mga negosyanteng taga-Ehipsyo, taga-India, at marahil meron pang Inchik, meron pang kung ano-anong mga Ateneo o mga Grego, mga magulang nagsasabing, sino ba itong mga taong ito? At ang sabi ng mga tao, ito'y ka ang mga Galileo na mga lingkod ni Kristo. At sinabi ng iba't ibang mga lahi ng mga tao na nagdaraan, siguro'y mga lasing ito. Ang sabi ng mga nakikinig, hindi sila lasing. Mga kapatid, bakit nyo sinasabing lasing? Ba't nagsasalita ito ng aming wika? Sila'y nagsasalita ng aming wika, hindi na aming naiintindihan kung sila'y mga Hudyo, kung sila'y mga Galileo. Bakit namin naiintindihan ang aming mga wika? Maraming nakikinig dun, mga Grego, pero tuwing magsasalita ang mga apostol ng araw at oras na yun, napapakinggan ng Grego, napapakinggan ng mga Bombay, napapakinggan siguro kung merong Inchik dun, ng Inchik, napapakinggan ng iba't ibang mga lahi na naroon, mga Cretense naroon. Kaya dito ipinaliliwanag, ang mga apostol po hindi nagsalita ng literal na iba't ibang wika. Sila'y nagsalita ng wika ng Diyos, Aramaic, salita ng Diyos. Pero ang mga nakikinig, naintindihan nila kahit na sila hindi mga Hudyo't mga Israelita, ang ibig lang liwanagin ng araw at oras na yon. Ipangangaral na rin ng 12 apostol na nung unay pinag-utusan sa Israel lamang, ipangangaral na rin nila sa iba't ibang bansa at iba't ibang wika, alin ang Ebanghelyo ni Kristo. Marami mga protestante, sinasabi nila, hinahanapan ng Iglesia ng Diyos. Kaya ba, kapatid na Cirilo? Nagsasalita ba kayo ng mga wika? Hindi po. Sinasalita namin, Tagalog lang. Pero dahil na nga po sa universal language ay English, mga magulang at mga kapatid, isinasalin din namin ito sa English, sa abot ng aming makakaya, naiintindihan ng lahat ng mga tao. Hindi na kami kailangan magsalita pa ng Inchik, ng Kastila, ng tinatawag na Grego, o ng kung ano-anong salitang kami mismo hindi namin maintindihan. Sukat na! Ituro namin sa inyo ang Ebanghelyo at ang Diyos ang gagawa ng paraan para kayong nakikinig, Hapon man kayo o Inchik man kayo, maiintindihan ninyo ang aming sinasabi. Hindi kami kamukha ng ibang protestante. Oh! Hallelujah! Amen! Praise the Lord! Kamukha na nakikita natin sa television, yung mga protestante nagsasalita raw ng mga dialekto, nagsasalita daw ng mga wika. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, ano nga kayo? Kung habang kayo'y sumasamba at kayo'y nag-uungulan, nagsasalita ng iba't ibang wika, may dumaan na hindi nyo kapanampalataya. Hindi ba sasabihin, mga nauulol kayo? Hindi po yaon. Tayo magsasalita ng isang wika, ang wika ng Diyos. Hindi ba itong Ebanghelyo, kahit Tagalog sabihin mo, salita ito ng Diyos? Maiintindihan nila, bahala ang Diyos sa kanila.
Kung talagang mga anak sila ng Diyos at mga tupa ng Diyos, gagawa ng paraan yan para maintindihan ang sinasabi natin, mga kapatid at mga magulang. Kaya nga po, isinugo ng Diyos si Apostol Pablo sa kahintilan, at ng pagkakataong yun ay pinag-utusan na rin ng Panginoon si Pedro at ang mga apostol, ipangangaral na nila sa ebanghelyo sa ibang bayan. Kaya nga, pagkamatay ng Panginoong Jesucristo, makikita na ninyo ang marami sa mga apostol kung saan-saang dako na rin ang sanglibutan nakakarating. Dadapwat ang isinugo ng Diyos sa kahintilan si Apostol Pablo. Siya ang wika nga ang unang pinaparoon muna, at ang mga apostol ay nagsisunura na lamang. At ang wika nga ng Panginoon sa pagsusugo kay Pablo ay, basahin po natin ang wika nga dahilan ng pagsusugo ng Diyos kay Apostol Pablo. Aklat din po ng mga Gawa 26:18, upang sa 26:16, dadapwat magbangon ka at ikaw ay tumindig sa iyong paa, sapagkat dahil dito napakita ako sa iyo upang ihalal kita ng ministro at saksi. Si Pablo inihalal ng Panginoong Jesucristo para maging ministro, sugo at saksi. Ito yung literal na sugo. Ito'y talaga sinugo ng Diyos. Sa mukhaan, maraming mga obispo at mga mangangaral ngayon, sugo ng kanyang sarili. Mga kapatid, at ang masama, sinasabi, kahalili sila ng Diyos. Yan, bawal na bawal ng Diyos yan. Sino kang tao na magsasabing, inihalal ko ang aking sarili para pumalit sa luklukan ng Diyos? Si Satanas yan. Demonyo yan, layasan niya. Ako'y sugong anghel, si Kristo'y tao. Utos aral ng mga demonyo yan, layasan ninyo yan. Mga kapatid, mukhaan inihalal ng Diyos ang 12 apostol nang sila'y tawagin. Mukhaan ng utusan ng Diyos si Saul, inihalal kitang ministro at saksi. Sa huling araw po, wala yung mga mukhaan na yan. Bakit po? Ang wika ng Panginoon, huwag kayong magpatawag ng rabay, iisa ang inyong rabay. Ako nga ang inyong guro. Kahit kailan, hindi namatay ang Kristo. Mga kapatid, hanggang ngayon si Kristo, siya pa rin ang rabay ng Iglesia ng Diyos. Kay Kristo Jesus, siya pa rin ang obispo, pastor, saserdote ng aming mga kaluluwa. Hebreo 3:1. Basahin ninyo. At sa unang Pedro 2:25. Magbasa kayo. Noong araw ang wika ni Pedro, tayo mga tupa na nailigaw tayo, nino, ng simbahang katoliko, ng mga protestante, ng mga iglesia ng tao. Ngunit nagsisibalik tayo sa tunay na pastor, sa tunay na obispo ng ating mga kaluluwa, tunay na saserdote ng ating kaluluwa, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, ang wika ng Diyos 26:18, pinili kita, hinirang kita, ginawa kitang ministro at saksi upang idilat mo ang kanilang mga mata. Ayan, upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Sa makatwid, ng panahon ni Pablo, at masasabi ko hanggang ngayon, panahon ng mga apostol, yung unang 12 at si Pablo, isinugo ng Diyos sa mga tao na nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Lahat po ng relihiyon, makinig kayong mabuti. Maliban po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, lahat ng relihiyon, kadiliman, demonyo, aral, utos ng mga tao. Ibig ninyo sinabi ng Panginoon kay Pablo, upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman, at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Kaya maging sa Iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, ang wika sa Efeso 3:10, upang ngayon sa pamamagitan ng Iglesia ay maipahayag sa lahat ng mga tao at sa lahat ng mga kapangyarihan ang kagilagilalas na karunungan ng Diyos. Bakit po? Ang buong sanglibutan nga po nasa pailalim ng kapangyarihan ng kadiliman Iglesia ng kadiliman, Iglesia ng pangangamkam,
iglesia ng pagpatay ng kaluluwa ng tao. Romanos 3:10 hanggang 18. Walang matuwid, wala kahit isa. Mga kapatid. Ngayon, ang ipagpapatuloy po ng ating pagpapaliwanag. Bakit nga po baga naman, mga magulang at mga kapatid, hindi natin nasilayan ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At sa halip po, ang nakagisna natin, Iglesia Apostolika Katolika Romana. Mga kapatid at mga magulang. Magpapasimula po ang kasaysayan sa pamamagitan po sa bibig ng lalaking si Apostol Pablo. Basahin po natin Aklat ng Mga Gawa 20 at 18 o Kapitulo 20 at versikulo 17. Muna. Eto po, mula sa Mileto, mula sa Mileto ay nagpasugo si Pablo sa Efeso. Alam po natin yan, no? Ito po yung labas ng bansa ng Israel. Nakapagtayo nga po ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus si Pablo sa kahintilan. Doon po sa Grecia, sa Roma, sa Espanya, sa tinatawag na Media at Persia, sa Philadelphia noong araw, sa Galacia, at sa kung saang-saang mga dako. Sa pagkakataong ito, humigit kumulang anyo 59, ayon po sa kasaysayan ng tala ng kasaysayan ng Biblia, 59 AD, nang nararamdaman na ni Apostol Pablo na malapit na siyang pugutan ng ulo, nagpadala siya ng sulat. Siya po'y naroon sa Mileto. Nagpasugo siya sa Efeso at ipinatawag ang mga matatanda sa iglesia. Mga kapatid, mga matatanda, ibig sabihin yung mga unang tinawag, yung mga senior ng iglesia, mga unang nangabautismuhan. At ano ang kanyang ginawa? 20:18 nang makaharap na niya ang mga matatanda sa iglesia. At nang sila'y magsitindig sa kanya, ay sinabi ni Pablo sa kanila, nalalaman ninyo na mula ng unang araw na ako'y tumungtong sa Asya, kung paano ang pakikisama ko sa inyo sa buong panahon, na sinasaksihan ko sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego ang pagsisisi sa Diyos at ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At ngayon nga, narito ako, natatali sa Espiritu ay pasa sa Jerusalem na. Hindi ko nalalaman ang mga bagay na mangyayari sa akin doon. Putulin po muna natin. Ito na po ang huling paglalakbay ni Apostol Pablo. Ayon po sa tala ng kasaysayan ng kanyang buhay, magmula nang siya ay isugo bilang ministro ng Diyos. Nagkaroon siya ng 3 paglalakbay. Una, ikalawa. Yung una at ikalawa, naging mabunga siya. Ang dami niyang naitayo ng mga iglesia ng Diyos sa lupa. At maraming nabinyagan. Ang wika nga po dito sa Apokalipsis, sa kanyang 7 mga magulang at 4, una nalaman natin ang bunga ng unang 12, 144,000. Sa 7:9 ng Apokalipsis, dito naman po, ang bunga ng una't ikalawang paglalakbay ni Apostol Pablo. Tingnan ninyo kung gaano karami ang nabinyagan. At dito kasama na rin tayo sa huling araw. Basahin po natin, 7:9. Pagkatapos ng mga bagay na ito'y tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan na hindi mabilang ng sinuman, na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika sa lupa. Ano? Na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero, nangadaramta ng mapuputing damit at may palma sa kanilang mga kamay, na nagsisigawan ng tinig na malakas na nagsasabi ang pagliligtas ay sumaaming Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero. Apokalipsis 7:10. Nakita ko ang wika. Pagkatapos na makita namin ang 144,000 na bunga ng pangangaral ng 12 apostol at ng ating Panginoong Hesukristo sa bahay ng Israel. Pagkatapos nito, nakita namin ang hindi mabilang na mga karamihan mula sa bawat bansa at lahat ng angkan, bayan at mga wika sa lupa.
tinitiyak ko sa inyo, kasama na tayo rito. Ito na nga po ang bunga ng pangangaral sa kahintilan. Bakit? Tayo hintil, tayong Pilipino, hintil, hindi tayo Hudyot, Israelita. Kasama ako dito, kasama kayo dito. Ito ang magkakaroon ng buhay na maguli. Sa ikalawang pagparito, gaano karami ang nabinyagan ni Apostol Pablo? Napasama sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Hindi mabilang ng sino man. Bagaman, doon sa hindi mabilang ng sino man, ito po ay cumulative na. Ito'y pinagsama-sama na. Tayo sa huling araw, kakaunti lang tayo Kakaunti lang tayo. Pero kasama tayo roon. Ang kinukuha natin, napakarami na naging bunga. Sa pangangaral ni Pablo ng Ebanghelyo ng ating Panginoon sa kahintilan o sa labas ng bansa ng Israel. Mga kapatid, ngayon ang tanong natin ay ito. May sinabi ba si Apostol Pablo nang kanyang ipatawag na ang mga matatanda, sinulatan niya, magkita-kita tayo? At nang sila nga po'y nagkita-kita na, sinabi niya, nakikilala ninyo ako, 3 taon kasama ninyo ako, hindi ko inimbot ang sino man. Nakilala ninyong ako'y may malinis na budhe, hindi ako kwatahan, hindi ako salapian. Nalalaman ninyo ang aking pangangaral, kung paanong itinatanyag ko ang aking Panginoong Jesucristo, maging sa mga Hudyo at sa mga Grego. Ano nga po ang sinabi ni Apostol Pablo? Mga kapatid, 20:29, aking talastas na pagkaalis ko. Aklat ng mga Gawa, 20:29, aking talastas na pagkaalis ko, magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, na hindi magpapatawad sa kawan. Ako'y pupunta na sa Jerusalem. Natatali ako sa Espiritu. Hindi ko nalalaman ang aking gagawin. Kung ano mangyayari sa akin, kung ako'y makikita pa ninyong muli. At sa ibang talata, hindi ko na binasa, nang marinig ito ng matatanda, yumakap kay Apostol Pablo. Tumutula ang luha at umiiyak na nagsasabing, bakit hindi ka na namin makikita? Hindi lamang masabi sa kanila ni Apostol Pablo, hindi na siya makakabalik. Pagkatapos noon, bumilang pa ng ilang mga taon, mga magulang dahil nga sa mga pag-uusig sa kanya, nagkaroon pa ng labanan sa mga husgado. Sa husgado, una-una ng Sanhedrin, alam natin ang kasaysayan, nang makarating sa Roma, dinala siya sa hukuman ng Sanhedrin. Pagkatapos dinala sa hukuman ng gobernador. Pagkatapos dinala sa hukuman mga magulang at mga kapatid sa kanyang pag-aapila hanggang sa hukuman sa Roma. Doon nga po, humigit kumulang anyo 69. Ipinag-utos na pugutan siya ng ulo. Mga kapatid, at halos kasabay din ng pagpapako sa cross kay Apostol Pedro, at nang makita ni Pedro na itatayo ang kanyang krus pagkapako sa kanyang mga kamay at paa, inakala niyang hindi siya karapat-dapat na mamatay na katulad ng kanyang Panginoong Jesucristo. Ipinag-utos ni Pedrong ibaligtad ang kanyang krus at umaawit pa siya ng haleluya sa Panginoon. At nang makitang buhay pa siya, pinagpapana. At nang hindi pa masiyahan ng mga kawal Romano, binuhusan ng gaas o ng gasolina o ng nagliliyab na bagay, sinilaban hanggang siya po'y lubos na mamatay. Mga yan ang kasaysayan ni Pedro at ni Pablo. Dadapot ang kinukuha natin, ang wika ni Apostol Pablo, hindi na ninyo makikita pa ang aking mukha. Bakit? Pag-uusigin na nga siya, pupugutan na ng ulo sa Roma, at nagbigay siya ng hula pagkaalis ko. Nalalaman ko pagkaalis ko, papasok sa inyo ang mga ganid na lobo, hindi magpapatawad sa kawan, at mula rin sa inyo ay darating ang mga taong magsisilitaw na mga sasalita ng mga bagay na masasama at magdadala ng kanilang mga alagad, mga sundalo sa kanilang hulihan. Hula ni Pablo.
Hindi na ninyo ako makikita, mamamatay na ako. At merong sasabihin ako sa inyo, pagka ako'y patay na, pagpatay na si Pablo, papasukin kayo ng mga ganid na lobo. Sa Ingles, mga magulang, ravening wolves, mababangis na mga lobo. Yung lobo, hindi lobo na laruan, kung hindi yung lobo, na tulad sa mga asong mababangis, papasok sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi magpapatawad. At itong mga lobong ito, mababangis, papatayin kayo, kakainin kayo. Mga kapatid, ngayon, ang tanong natin, ito ba'y mga literal na ganid na lobo? Ito ba'y literal na mga hayop, mababangis na mga aso? Buksan natin ang sinasabi ng pagpapaliwanag sa hula ni Apostol Pablo sa propeta Ezekiel 22:27. At ang mga prinsipe, putulin ko po muna, ang tanong natin, ano ba yung lobo? Mababangis, papasok sa iglesia ng Diyos. At may mga kasamang mga alagad, may mga sundalo, na sila'y magsasalita ng masasama laban sa iglesia ng Diyos. Mga kapatid, ang wika ni Ezekiel 22:27, ang mga prinsipe, ito po yung mga emperador, ito po yung mga hari, ito po yung matataas ang kapangyarihan sa gobyerno. At ang mga prinsipe sa gitna niyaon ay parang mga lobo, ayan, parang mga wolves, parang mga lobo, nangangaagaw ng huli upang magbubo ng dugo at upang magpahamak ng mga tao upang sila'y magkaroon ng mahahalay na kapakinabangan. Ayan. Ang mga prinsipe, ang mga hari, ang mga emperador, ang mga makapangyarihang tao sa lupa, parang mga lobo, parang mga wolves, nangaagaw ng kanilang huli, mga bububo ng dugo, mga magulang, papatay ng mga tao, upang magpahamak ng mga tao, at sila magkakaroon ng malaking mahahalay na kapakinabangan. Masasama intensyon para kwartahan ang mga anak ng Diyos, para hindi lang para patayin, hindi lang para iliko ang katwiran at katotohanan ng Diyos, kung hindi para pagsamantalahan. Sino po itong una sa lahat? Tinutukoy na makapangyarihang tao sa gobyerno. Buksan po ninyo. Kung kayo merong mga tinatawag na computer, ngayon hindi mo na kailangan kumuha ng literal na aklat Kung ikaw magbabasa, tulad nga po ng sinasabi ng Diyos kay Propeta Daniel 12:4, Daniel, isara mo na ang aklat, tatakan mo na ang aklat, hanggang sa kapanahunan ng katapusan ng sanglibutan, ang karunungan ay lalago, ang karunungan ay tatakbo ng paruot parito. Ngayon po, hindi mo na kailangan kumuha pa ng Biblia o bumili pa ng libro Basta may internet ka, basta may computer ka, buksan ninyo sa inyong computer, sa internet, ilagay ninyo yung pangalang Constantine the Great. Ayan, napakaganda. Ano ang sinasabi ng tinatawag na internet tungkol kay Constantino ang Dakila? Ito po ang unang-unang emperador na pagano. Magmula noong 306 hanggang 337. Na nakomberte o pumasok sa Kristyanidad, mga kapatid at mga magulang. At noon nga pong anyo 313 anyo Domine, pinasimulang tinawag nila na ang iglesia ng Kristyanismo kanilang gagawin na pinaka-national religion at gumawa pa ng myth. Unang tinatawag na kasabihan alamat si Emperador Constantino na habang sila raw ay naglalakbay patungo sa pakikipaglaban, napakita raw ang Panginoon at nagsabi, in hoc vigni signi.
Sa sinyal na ito'y magkakaroon ka ng pananagumpay, kaya yung krus, ginawa nilang sagisag ng kanilang gobyerno. Kaya yung crusader, yung pananggalang nila, merong mga cross yun. Ito naman isang napakalaking kabaliktaran sapagkat yung krus sagisag ng konyan, sagisag ng silya elektrika yan. Yan demonyo yan. Dinaya nga po ni Satanas nagpakunwaring anghel ng kaliwanagan Kinausap daw siya ni Kristo at sinabing yung mesinyal ng krus. Mga magulang ang magbibigay sa kanya ng pananagumpay, kaya nang sila'y makarating sa Roma, masakop na ang sandaigdigan, ginawa nila ang iglesia, wika nga ng mga Kristiyano, iglesia ng Diyos noong araw, noong panahon na yon, mga 323 Anno Domini, hanggang 523 Anno Domini, mga kapatid, magmula 321 Anno Domini, nang pasukin ni Constantino ang Iglesia ng Diyos, hanggang 523, lubos nilang naitayo ang Iglesia Apostolika Katolika Romana. Inalis nila ang pangalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, at sa halip ipinalit nila sa kapurihan ng Roma ang Iglesia Apostolika Katolika Romana. Mga magulang, at doon, ibig kong malaman ninyo, ang pinaka-Diyos nila, yung emperador, sapagkat pagano yan At magmula nga noon, ang lahat ng pangalan ng kanilang mga buntala, katulad ng sinasabi sa Daniel, babaguhin niya ang mga kapanahunan, yung mga pangalan ng literal na kalendaryo ng Diyos. Ang inihalilan nila unang araw, halimbawa, Sunday. Unang araw yan. Sunday. Linggo, Domingo. Araw ng araw. Sumasamba sa mga araw yan ikalawang araw. Lunes. Ano ang Lunes? Luna. Ang ibig sabihin, buwan. Tinawag nila ikalawang araw. Pinalitan nila yung tunay na pangalan ng kalendaryo ng Diyos ng pangalan ng kanilang Diyos-Diyusan na moon o buwan. Martes. Mars. Mga magulang, at kung ano-ano pa. Hanggang Sabado, yung Sabado ginawa nilang Saturno. Kaya Saturno, kaya ngayon sa English, Saturday. Sabado. Mga magulang at mga kapatid, Saturday. Dadapwat ang ikapitong araw. Sabat ng Diyos, yung kabanalan, naliwanagan natin ng ating nakalipas na aralin. Sa mga tuwid, yan po ang dahilan. Kaya po magmula noon, 1500 o 321, araw ni Constantino, pumasok sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hanggang sa ngayon, 2013. Hindi natin nakilala ang Iglesia ng Diyos. Bakit? 1500. Makinig kayo mabuti 1521, Marso 28, dumating itong mga Kastila sa pangunguna ni Magallanes, dala ang ebanghelyo ni Kristong isinulat nila sa wikang Latin. At pilit na ipinayakap sa ating mga kababayang mga Raha, Sultan, magmula doon sa Mactan. Hanggang ngayon, yan ang ipinayayakap sa mga tao, sa ating mga Pilipino, at hanggang ngayon, kakilakilabot sa buong sanglibutan. Mga kapatid, kaya hindi natin kinagisnan. At kung meron man tayong kinagisnang mga Protestante, mga Lutero, mga Emilip, mga kung ano-ano, mga Sabadista, mga Trinity, napakalupit pong aminin. Ang wika nga po sa Apokalipsis dakilang Babylonia, ina ng lahat ng masasamang iglesia sa balat ng lupa. Sa Apokalipsis, basahin ninyo. Sino ba ang ipinanganak ng Iglesia Apostolika Katolika Romana? Sino ba ang lumabas sa simbahang Katoliko at nagtayo ng kani-kanilang mga relihiyon at iglesia? Di yung Protestantismo, 1520. Mga magulang, si Martin Lutero inilagay ang 95 thesis sa pintuan ng University of Wittenberg. Inilagay ni Martin Lutero. Mga kapatid, ang
75 na mga kasamaan ng una ng Papa sa Roma. At ang lahat ng mga doktrin at mga aral ng simbahang Katoliko. O kaya sila pinag-usig, ibinangon ng Diyos ang mga reformador na kamukha nila Zwingli, mga magulang, nila John Calvin, at kung sino-sino pa. At yan ang nagsipagtayo ng kani-kanilang mga sariling relihiyon. Kaya lumabas yung mga Sabadista, lumabas yung mga Iglesia Apostolika, yung tinatawag na Iglesia ni Cristo, Church of Christ. Yan, nung una, yung Iglesia ni Cristo na yan galing sa Protestantiya, Disciples of Christ yan. Ginaya lang nitong si Felix Manalo at ginawang Iglesia ni Cristo. Hindi naman ibinigay ng Panginoon Diyos kay Felix Manalo ang katotohanan, kaya yon itiniwali ang kanilang aral. Si Kristo tao, siya ay sugong anghel. Ina ng lahat ng masasamang iglesia sa balat ng lupa, ang simbahang Katoliko. Kaya hindi natin kinagisnan ang katotohanan, ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na hindi salapian, na hindi pumapatay ng tao, na hindi nagtitiwalad ng mga anak ng Diyos. Mga magulang at mga kapatid, na hindi namimilit ng ikapo o ng anumang abuloy, na hindi nanggagahasa ng kanyang mga membro, na hindi pumapatay ng mga bata at sinasardinas nitong mga demonyong mga obispong ito. Nag-aaral kayo. Sa makatwid, yan ang dahilan kung bakit hindi nga po natin natutuhan at kinagisnan ang katotohanan o ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mga kapatid at mga magulang, kaya nga po naliwanagan natin na itong iglesyang kinagisnan, ito talaga ang wika nga, ina ng lahat ng masasamang iglesia. Mother of all harlots. Ito ang dakilang Babylonia, ina ng mga patutot. Na napakinggan natin, malimit na ulit, ito ang iglesia na naroroon sa tinatawag na syudad na may 7 bundok. Rome is the city of 7 hills. Ito ang Vatican. At sa Apokalipsis 17:3, basahin natin. At ako'y kanyang dinalang nasa espiritu, Apokalipsis 17:3. Ako'y kanyang dinalang nasa espiritu sa isang ilang. At nakita ko ang isang babae. Pag binabanggit po yung babae, iglesia, na nakasakay sa isang hayop na pula, na puno ng pangalang pamumusong na may 7 ulo at 10 sungay. Putulin ko muna. Isang iglesia nakaupo sa isang hayop na mapula. Ano ba ito yung makikita ninyo yung mga papa sa Roma, lalo na nitong nakaraang araw? Nagbitiw itong tinatawag nilang si Benedict. Inihalili itong tinatawag na si Francis. Habang naghahalalan at nananalangin sila ng kung ano-ano sa Batikano, nangakapula sila. Pulang-pula! Pulang-pula! Mga kapatid, iglesyang yan pulang-pula. Bakit nga po? Ituloy natin ang pagbasa. 17:4. Nararamta ng babae ng kulay ube. O yan. Yung Papa sa Roma, nakapula yon. Yung mga kardinal. O yung iba naman nakaube. Nakaube, kung tawagin nila San Antonio. O hindi ba ito sinasabi ng Biblia? Mga kapatid, nahihiyasan ng ginto at ng mga mahahalagang bato at mga perlas. Nahihiyasan ng ginto. Magmula doon sa korona ng hari, ng Papa sa Roma, na meron daw 7 bahagdan, punong-puno ng ginto, ng pilak, ng mamahaling bato. At yung kanyang trapal sa dibdib, ginto, pilak, at merong mga mamahaling bato, at sa kanyang kanang kamay, merong ginto, purong ginto na sinseng. Kumahalik doon yung mga kardinal, umahalik doon ang lahat ng kanyang nasasakupan. Isipin ninyo yan, nararamta ng iglesia ng kulay ube, at ng pula, dugo, nahihiyasan ng ginto at ng mga mahalagang bato at mga perlas. Nasa kanyang kamay ay may isang sarong ginto na puno ng mga kasuklam-suklam at ng mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiyapid.
17:5 ng Apokalipsis. At sa kanyang nooy nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, Dakilang Babylonia, ina ng mga patuto, ina ng lahat ng masasamang iglesia, yung mga ipinanganak niya ng mga protestante, at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Mga kapatid at mga magulang, sa makatwid, ang iglesia doon sa Roma, kakilakilabot, lasing na lasing sa dugo ng mga banal ng Diyos, kaya sila puro nakapula at mapupusyaw na pula. Mga kapatid at mga magulang, yan ang simbolo nila, simbolo ng pagpatay. At yung mga anak nila, mga kasuklam-suklam din yun, mga protestante. Alam ba ninyo, ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus itinatag ng Panginoon anyo 32 sa siyudad ng Jerusalem ng Judea? Alam ba ninyo, ang Iglesia Apostolika Katolika Romana nagpasimula ng 321 at hanggang ngayon namamayagpag sa kalawakan, at ang kanilang ginagamit na bayang banal, yung Holy See, yung Vatikano, napakalayo noon sa Huda. At alam ba ninyo, yung mga Katolikong yan, ang pinagpapapatay nila nung una pa man, mga Hudyo, mga anak ng Diyos. At alam ba ninyo na maging si Dr. Jose Rizal, si Gomez Burgos at Zamora, at ang marami pang mga Pilipino, pinatay nila ng kapanahunan ng Kastila sa ating bayan. Pinatay nila sa pamamagitan ng kanilang inkisisyon sa Espanya. Yung kanilang pinaka-gestapo, yung kanilang pulis, yung kanilang manunumbong, mga magulang at mga kapatid, sila ang gumawa niyan. At ang napakarami pang mga dugo ng mga martir ng Panginoong Jesucristo. Hindi po ang siyudad ng Roma ang banal na bayan. Ang banal na bayan, ang Israel. Ang Jerusalem ng Judea, at hindi yung tinuturo sa atin. Holy See daw, Vatikano. Maghunos dili kayo mga kapatid. Napakalaki ng pagkakaiba. Ang Panginoong Jesucristo at mga apostol, maging si Apostol Pablo, nangangaral ng walang dalang ginto, walang dalang pilak. At sinasabi pa nga ni Apostol Pablo, kailanman hindi ako naging pabigat sa kanino man. Ang mga kamay na ito, ang wika ni Apostol Pablo, naghanap buhay para matugunan ko ang aking pangangailangan. At ang wika pa niya, sa ibang mga talata, hindi kami katulad ng karamihan, ipinagbibili ang ebanghelyo ni Kristo. Mahalay, nakapakinabangan yan. Yan ang mga wolves, mga kapatid. At ang Iglesia Protestantismo, nag-umpisa naman 1520. Mga kapatid, halos kasabay ng pagkatuklas ni Magallanes sa Pilipinas. At pagkatapos nga po, mga kapatid at mga magulang, 1520, kasabay din naman ng pagkatuklas ng tinatawag na printing press ni John Gutenberg doon din sa Alemanya, sa Germany, na kasabay ng sinasabi ng Diyos kay Daniel, hula ng Diyos na ipinasulat kay Daniel 12:4. Isara mo na ang aklat, tatakan mo. Sa huling araw, lalago ang karunungan tatakbo ng paruot parito. Yon ang pasimula ng Renaissance nang umakla si Lutero sa simbahang Katoliko. Nagpasimula noon ang revival of learning. Unti-unti, sunod-sunod na lumabas na ang mga imbensyon ng mga tao. Kaya nang lumanding ang mga Amerikano sa Manila Bay, 1896, kasama na ang Biblia, mga magulang, at noong 1905, lubos na pinalawig ng mga Amerikano ang paglalathala ng Bibliang Latin, English, at wika nga salitang Amerikano, inilipat sa sari-saring wika nating mga Pilipino. 109 dialects. Kaya hanggang ngayon merong Biblia
mga magulang sa Pampangueño, sa Bisaya, sa Ilocano, sa iba't ibang mga wika nating mga Pilipino. Kaya dahil sa salita ng Diyos, lalago ang karunungan. At ngayon nga, nangangaral ang inyong lingkod, si kapatid na Cirilo, sa pamamagitan na nitong tinatawag na karunungan na walang iba kung hindi internet. Mga huling katanungan po natin, mga magulang at mga kapatid, paano pa lubos na ipinaliliwanag ng Biblia o ng Apokalipsis na itong iglesyang dakilang Babylonia na kasuklab-suklab, ito nga talaga ang Iglesia Apostolika Katolika Romana. Mga kapatid, uulitin ko po, 17.5, baka hindi ninyo naririnig pa, baka nakahulag po sa atin. Basahin natin, At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, Dakilang Babylonia. Hiwaga, Dakilang Babylonia. Pag nakikita mo nga yung sulat ng mga pare, ng kapapahan, yung simbolo nila, yung Vicarius Filii Dei, kahalile ika ng Diyos sa lupa. Di ba hiwaga yan? Kabilin-bilinan Unang utos sa 2 tapyas na bato, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Pagkatapos makikita mo itong mga paparaw sa Roma, kahalili daw ng Diyos. Sino susundin natin? Yung 2 tapyas na bato o itong mga demonyong ito? Susundin natin yung 2 tapyas na bato, sinulat ng daliri ng Diyos yan ito namang simbahang Katoliko, yung Vicarius Filii Dei, isinulat nila ng mga antikristo. Sinabi na nga ng Panginoon, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Di ano ka, anti-Diyos ka? Hiwaga, dakilang Babylonia. At yung Babylonia, yan ang tinatawag na Iraq. Sa ngayon, nung araw yan din ang pinanggalingan ni Nabucodonosor, ang tinatawag na unang kaharian na bumangon sa lupa na kumakatawan sa ulong ginto sa panaginip ni Propeta Daniel. Nung araw pa, talagang kalabanan ng Diyos ang mga yan. Kaya nga dakilang Babylonia, ang puso't isip ng mga papa sa Roma, espiritu rin ni Nabucodonosor, sakupin ang buong lupa. At yan din ang pag-iisip at espiritu ni Lucifer, ni Arkanghel, mga magulang cherubim. Kaya sila ipinukul sa lupa. At yung cherubim na yan nga ang espiritu, yan ang matandang ahas, ang Diablo, Satanas, nakaupo ngayon doon sa trono ng Papa sa Roma. Huwag kayo magagalit sa akin, ipapatay na ninyo ako kung gusto ninyo. Basta ako'y magsasalita ng katotohanan. Ang mabuhay ay si Kristo, ang mamatay para sa akin ay kapakinabangan. Sa kanyang noy nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, Dakilang Babylonia, ina ng mga patutot. Ina, ibig sabihin siya ang nanay, meron siyang naging anak. Mga patutot, mga masasamang iglesia. At ng mga kasuklam-suklam sa lupa, the mother of all harlots. Ayan yan. Ina ng lahat ng patutot na iglesia. Ayun nga, lahat ng protestante, anak nga niya, paano natin nakilala? May krus sa lahat ng mga simbahan, yung mga protestante na yan. Lahat yan may mga krus at sila, ang mga ngaral nila, nagsusuot din ng suot pare. Nagbibinyag din ng mga bata. At kung ano-anong mga salit-saling sabi rin, may mga piyesta-piyesta rin yan, yung mga protestante. Ay, nako. Panginoon kong Diyos. Ano ang ipinapayo ng Diyos? Ano ang ipinapayo ng Diyos? Basahin muna natin ang 17:6 ng Apokalipsis bago ko makalimutan. At nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus. At nang aking makita siya nang gilalas ako ng malaking panggigilalas. Talaga namang napakaraming pinatay ng mga Kristiyano niyan Nanguna, yung imperyo ng Roma sa pamamagitan ng mga Caesar. Alam ba ninyo yung salitang Caesar? Yun kung isasalin din ninyo sa Roman numeral, lalabas din yan sa tinatawag na 666 Yan nabasa ko sa matatandang ulat ng kasaysayan. At yung salitang Caesar, yan din ang kumakatawan sa Vicarius Filii Dei. Sapagkat ang mga Caesar
Ang iniuutos ng mga Cesar sa imperyo ng Roma, walang ibang Diyos maliban sa mga Cesar. At yan ang kinuha ng simbahang Katoliko. Yung Papa sa Roma, mga Cesar yan. Mga mamamatayan. Noong una, literal, yung imperyo ng Roma, yung mga Romano, yung mga emperador, pinagpapapatay ang mga anak ng Diyos. Sa huling kapanahunan, hindi na nga po yung literal na emperador. Wala na nga yung emperador eh. Pero nabubuhay ang espiritu ng mga Sisar sa pamamagitan ng Papa sa Roma. Kita ninyo, kahalili ng Diyos. Mga kapatid, sa pamamagitan nga po ng Spanish Inquisition, baluarte ng Roma ang Espanya noong unang panahon pa man din, at doon, itinatag nila ang kanilang wika nga religious court. Kung magbabasa kayo ng kasaysayan, nandumating na nga ang mga medieval age. Yung mga hari naman at reyna sa Espanya, kinonsulta nila ang Papa sa Roma na kailangan yung mga lumalaban sa utos ng Papa sa Roma tawaging mga heretics. Tawaging mga wika nga kalaban ng Iglesia Apostolika Romana o ng Papa sa Roma. Kailangan sila hulihin lahat at pinahirapan, pinagpapatay, iba't ibang paraan. Ako, kakilabot. Ang wika nga ng aklat ng kasaysayan na isinulat ni Mr. Elson, ang dugo ng mga pinatay ng Inquisisyon ng Espanya at ng Simbahang Katoliko. Aapaw! Sa lalim ng isang hukay na 50 milyang lalim at 50 milya ang lawak. Aapaw pa sa dami ng pinagpapatay ng Papa sa Roma sa pamamagitan ng Inquisisyon, ang mga dugo ng mga banal ng ating Panginoong Jesucristo. Basahin ninyo, mga kapatid, Modern Times and the Living Past, Mr. Elson, o ilagay na lang ninyo sa computer ninyo, Spanish Inquisition. Pero kung minsan makikita mo merong bias, mamimili kayo sa internet, yung katotohanan lang ang pipiliin ninyo, mga kapatid at mga magulang. Sa makatwid, anong kahuli-hulihang ipinag-uutos sa atin ng Panginoon Diyos? Alam natin, nandito tayo ngayon sa simbahang Katoliko, o marami sa atin, mga Katoliko pa rin, o mga Protestante pa rin. Ano ang habilin ng Diyos? Huling talata, 18:4. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, "Mangagsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa Kanyang mga kasalanan, at upang huwag kayong magsitanggap ng Kanyang mga salot, sapagkat ang Kanyang mga kasalanan ay umabot hanggang sa langit, at naalaala ng Diyos ang Kanyang mga katampalasanan." Lumabas tayo sa simbahang Katoliko. Lumabas tayo sa mga simbahang Protestante. Ang kasalanan nila umaabot na sa langit. Bakit ba ginunaw ng Diyos ng kapanahunan ni Nunut Noah ang sanglibutan sa pamamagitan ng tubig? Ang wika ng Diyos kay Noah, ang kasalanan ng mga tao ay umabot sa akin hanggang sa langit. Narito, maganda ka ng daong, gugunawin ko ang sanglibutan sapagkat napakasama ng mga tao. Gayon din sa huling araw, lalong napakasama. Umabot na ang kanyang katampalasanan at kalikot kasalanan. Walang matuwid, wala kahit isa. Romanos 3:10-18. Ito na po ang ikalawang pagparito. Magsilabas na po tayo sa kanila. Sundin natin ang ipinag-uutos ni Apostol Pablo, Galatias 1:8 at 9. Kahit na kami o mga anghel sa langit, mangaral sa inyo ng ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap sa amin, itakwil ninyo. Kahit na kami, isipin nyo si Apostol Pablo at mga apostol, mabuhay na maguli. At kahit na anghel na galing sa langit, anghel na maluwalhati, kahit na si Anghel Gabriel, paparito sa atin, mangangaral ng ibang ebanghelyo, ituturo sa atin yung mga aral, utos ng mga Hudyo at mga tao, ng simbahang Katoliko at ng mga Protestante, itakwil niya.
magsilabas kayo sa kanya bayan ko. Ito po ang itinuro sa atin ng Diyos. Sana liningin ninyo sa inyong mga puso at isipan. Huwag tayong madaya ng diablo. At sa halip, ang napakinggan natin, ipanalangin natin, maghari sa ating mga puso at mga kaluluwa. Matakot tayo sa Diyos. Ang pagkatakot sa Diyos pasimula ng ang karunungan. Ang pagkatakot sa Diyos pasimula ng karunungan. At dito'y ginagawa tayong marurunong ng Diyos. At kung marunong na tayo, makikilala natin ang mga kautusan. Ang wika sa Ecclesiastes 12:13, ito ang wakas ng lahat ng bagay. Matakot tayo sa Diyos. Matatakot na tayo sa Diyos. Paanong paraan? Susundin natin ang kanyang mga utos. Ito ang buong katungkulan nating mga tao. Amen! Ito nawa ang ipagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Panginoong Jesucristo magmula ngayon at magpakailanman. At ngayon po, bago tayo maghiwa-hiwalay, tanggapin po nating muli ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating lahat, hanggang sa lahat ng ating mga kabiyak, mga anak, mga manugang, mga apot, mga mahal sa buhay, sa loob at labas ng ating mga tahanan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen! Hanggang sa darating na muli po nating pag-aaral, kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kapayapaan po nawa ang sumaatin.